Magandang araw mga mare. Ngayong araw ay magluluto ulit tayo ng pananghalian at gagawa ng cassava cake. Pauwi pa lang ang magama ko at ako pa lang ang tao ngayon sa bahay. Hindi na ako mag-aalmusal at diretso luto na ng pananghalian. Itong at nilalabas ko muna yung mga kailangan ko para hindi na ako babalik-balik dito sa loob ng bahay. Katabi nga lang nitong bintana namin ang dirty kitchen kaya mas madali maglabas ng mga gamit. Itinaas ko na din itong mga blinds para pumasok ang hangin dito sa loob ng bahay. Ang ganda nga ng panahon ngayon kasi hindi masyadong maaraw at medyo mahangin din. Medyo makulimlim nga at ganitong panahon yung gustong-gusto ko. Dahil nga magbe-bake tayo, naisipan kong nilaga na lang ang lutuin dahil mas madali lang to. Titimplahan at papakuluan mo lang kasi to kaya hindi matrabaho. Eto nga at nagsimula na ako magayat ng mga sangkap. Sa gulay, patatas at repolyo lang ang meron sa ref kaya ito lang ang ilalagay ko. Frozen pa nga itong karne pero okay lang kasi papakuluan naman natin ito. Medyo marami nga ito dahil pupunta rin dito ang kapatid ng daddy mamaya. Nagsaing na rin pala ako at onti na lang pala itong bigas namin. Pagkatapos ito at sinimulan ko na ang paggawa ng cassava cake. Nakita ko lang itong recipe online at pangalawang beses ko na ito gagawin. Nung unang gawa ko nga nito, ang dami nagsabi na sobrang sarap daw kaya ganitong timpla na lang ulit yung gagawin ko. Kamoting kahoy nga pala itong binabalatan ko at 1 kilo yung gagamitin natin. Medyo mahirap nga itong balatan kaya ganitong pagbabalat na lang yung ginawa ko. Pagkatapos ko naman balatan ito at binanlawan ko lang. Gagadgarin kasi natin to at ganito yung kailangan natin. Medyo nakakangalay nga pala mga mare kaya naisipan ko na lang gumamit ng food processor at blender. Kapag gagawa nga kayo nito kailangan hatiin sa gitna at tanggalin yung parang tali para walang sagabal kapag kakinain na natin to. At dahil nga isasalang natin to sa food processor ito at hiniwa-hiwa ko muna ng maliliit para mas madali ang pagkakagrind. Mas pino yung gusto namin kaya naman eto at isasalang ko muna sa blender. Nagdagay lang din ako ng counting tubig para mas madali itong ma-blender. Eto na nga mga mare at ang next naman natin gagawin ay pipigain naman natin ito. Bale kumuha lang ako ng malinis na lampin dahil ito na yung gagamitin ko pang piga. Pwede rin pala kayong gumamit ng malinis na t-shirt sa pagpiga nito. Sabi ko na ata to kanina pero kung hindi pa 1 kilo nga pala itong kamoting kahoy na gagamitin ko. Hahaluan lang natin to ng 2 cups ng evap, 2 cups ng condensed milk at 2 cups din ng coconut milk o gata. Haluin lang natin to ng maigi para mawala yung mga buo-buo. Tapos maglalagay din pala tayo dito ng 3 itlog, 1/4 cup ng melted butter at konting kurot ng asin. Bale ito at nahuli ko nang ilagay itong gata natin. Ready ko na rin itong mga baking pan at nilagyan ng oil para hindi dumikit yung cassava mamaya. Sinaling ko na rin para makapagsimula na sa pagbibake. Na-preheat ko na pala itong oven at ibibake natin to ng 1 oras sa 350 Fahrenheit. Habang nakasalang nga sa oven ng ating cassava cake ito at gagawa naman tayo ng topping. Sa toppings naman gumamit ako ng ganitong kalaking cheese, 1 cup ng gata, 1/2 cup na condensed milk, 1 itlog at 1/2 cup ng melted butter. Mix lang natin ito at isi-set aside. Okay na rin pala itong nilalaga ko mga mare kaya naman nilagay ko na itong gulay. Saktong-sakto nga ito pag uwi na mag-ama para meron silang makakain. Habang naghihintay nga sa binibake ko ito at naglinis muna ako ng kusina. Nagpunas-punas lang ako para walang langaw dito mamaya. At makalipas nga ang 1 oras, okay na itong binibake natin. I-bake pa natin to for another 15 minutes kaya naman nilagay ko na itong pang toppings na ginawa ko kanina. Kung hindi nyo pa nga ito natatry, subukan nyo na rin mga mare. Medyo matrabaho lang pero sobrang worth it nito.